Alam mo ba na ang watawat ng Pilipinas ay may mas malalim na kwento kaysa sa mga kulay at simbolong nakikita natin? Ang bandilang ito na unang iwinagayway noong 1978 ay hindi lamang tela na may disenyo. Isa itong buhay na saksi ng ating pakikipaka, mga pangarap at mga lihim na halos nakalimutan ng kasaysayan. Ang bandila ay unang dinisenyo ni General Emilio Aguinaldo habang siya ay nasa Hong Kong. Ngunit hindi siya ang tumahi nito. Ang orihinal na watawat ay ginawa ng tatlong Filipina na sina Doña Marcela Agoncillo, ang kanyang anak na si Lorenza at si Delfina Herbosa de Natividad, pamangkin ni Dr. Jose Rizal. Isang watawat na tinahi ng palihim na kalaunan ay magiging sagisag ng isang bansang uusbong mula sa kolonya. Ang bughaw ay para sa kapayapaan at katarungan. Ang pula ay para sa tapang at sakripisyo ng mga bayaning nag-alay ng buhay. Ang puting tatsulok ay sagisag ng pagkakapantay-pantay at pagkakaisa ng sambayanan. At ang gintong araw, isa itong tanda ng kalayaan. Ang 8 sinag nito ay kumakatawan sa 8 lalawigan: Manila, Cavite, Batangas, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac at Laguna, ang mga unang nag-aklas laban sa Espanya. Samantala, ang 3 bituin ay sumisimbolo sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang 3 pangunahing isla na bumubuo sa ating bansa. Ngunit narito ang kakaiba. Alam ng karamihan na kapag ibinaligtad ang bandila at inilagay ang pula sa itaas, nangangahulugang nasa digmaan ang Pilipinas. Isa ito sa iilang bandila sa mundo na may kakayahang magbago ng kahulugan depende sa posisyon nito. Ngunit may isa pang lihim na hindi gaanong napag-uusapan. Ayon sa ilang historiador, ang orihinal na kulay bughaw ng watawat ay mas malapit sa Cuban blue bilang pagkilala sa inspirasyon ng Rebolusyong Cubano laban sa Espanya. Ngunit kalaunan, naging mas mala royal blue ito matapos ang pag-aproba ng Estados Unidos sa opisyal na disenyo. Kaya't sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng kontrobersya tungkol sa tunay na kulay na dapat gamitin. Noong Hunyo 12, 1878, sa mismong araw ng Deklarasyon ng Kalayaan sa Kawit, Cavite, iwinagayway ang watawat ng Pilipinas sa unang pagkakataon. Isang makasaysayang sandali na sumimbolo ng pagtatapos ng 3 siglong kolonisasyon ng Espanya. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Nang bumalik ang mga Amerikano, ipinagbawal ang paggamit ng watawat at sino mang magtatangkang magwagayway nito ay maaaring parusahan. Ang simpleng tela na ito ay naging simbolo ng paglaban at tinuring na banta sa mga dayuhang mananakop. Hanggang ngayon, ang bandila ay nananatiling simbolo ng ating pagkakaisa. Iwinawagayway ito sa mga araw ng tagumpay at inaalala sa mga araw ng pagluluksa. Isa itong paalala na ang ating kasarinlan ay pinaghirapan at patuloy na ipinaglalaban. At sa bawat Pilipino, ang watawat ay hindi lamang sagisag, ito ay isang panata. Panata ng pagkakaisa, katapangan at pag-ibig sa bayan. Kaya't sa tuwing makikita mo ang watawat ng Pilipinas, alalahanin na bawat kulay, bawat sinag at bawat bituin ay may dalang kwento ng dugo, pawis at sakripisyo. Anong parte ng watawat ang pinaka-nakaka-inspire para sa'yo? I-comment mo sa ibaba at huwag kalimutang i-share ang video na ito para maipagmalaki natin ang ating kasaysayan. Mabuhay ang Pilipinas! Forgotten Footnotes. Follow, like, and subscribe kung gusto mo pa ng mga kwento ng ating nakaraan.